Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Naliligtas ang mga ating. Magpupuri lahat ang iyong ilaw. Sa pag-ibig mo walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Pastor Noel. Purihin natin ang Panginoon.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama po natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito at nasa bahagi na po tayo ng ating pagpapahayag ng banal na salita. At bago ko po tawagin si Pastor Noel, tinatawagan ko si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Magandang gabi po. Pastor Marina, magandang gabi po sa lahat ng kapatid Magandang gabi sa ating naman. Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa muli niyong pagdadala sa amin sa mga oras na ito na pinagtipon-tipon niyo po kami muli sa pamamagitan ng prayer line na ito upang magpuri at mag-aral ng inyong mga salita. At sa gabing ito po, Panginoon, ay tinataas po namin si Pastor Noel na siyang magpapahayag ng inyong mga salita. Basbasan niyo po siya mula ulo hanggang paa, Panginoon, at punuin po siya ng inyong banal na espiritu upang maipahayag ng buong puso at may pag-iinit ng inyong pagmamahal, Panginoon, na maipahayag sa inyong mga anak ang inyong mga salita. At basbasan niyo rin po ang lahat ng mga nakikinig at dumalo at dadalo sa prayer line na ito ng isang malinis na puso at bukas na kaisipan upang matanggap namin at maunawaan pong lubos ang inyong ipapahayag sa amin sa gabing ito. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Mahal na Panginoon Diyos, sa pangalan po ng inyong mahal na anak na si Jesus, kasama po ng Diyos Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Salamat, Sister Laila. Tinatawagan ko na po sa ang ating pastor na si Pastor Noel. Magandang gabi po sa inyo. Isa pong mapagpalang gabi, Pastora Marina, sa inyo, Sister Laila, at sa lahat po Magandang gabi ng naman. kasama po natin sa prayer line. Magandang gabi po. Purihin po ang Panginoon. Good evening din po kay Bishop Mel. Praise the Lord. At tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Sa gabi pong ito, ang ating pong tutunghayan ay ang sinabi ng Panginoong Jesus dito po sa Mateo, 5 kabanata, dito po sa talatang 9. Ang sabi po ng salita ng Diyos, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Ito nga po ay isang bagay na dapat nating maunawaan at maisabuhay, lalo po tayo po ay nagbibigay panahon sa pananalangin sa ating Panginoon upang dito po ay tunay na siya ay ating pong makaniig. At higit sa lahat, ang ating pong Panginoong Diyos naman ay siyang malaya at makapangyarihang makakilos ng buo sa ating pong mga puso. Ito pong mapagpayapa na tinutukoy rito ng ating Panginoon ay isang taong mapalad. Siya po ay mapalad sapagkat siya ay binigyan ng ating Panginoong Diyos ng isang bagong puso. Ang tao po na nakakilala sa ating Panginoon ay mapalad sapagkat siya ay pinagkalooban ng Panginoon ng bagong espiritu. Ang tao na nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo ay mapalad sapagkat siya ay pinagkalooban ng ating pong Panginoong Diyos ng kanyang Espiritu Santo. At ang kanyang Espiritu naman ay pinanahan niya sa
Kanya. Makikita po natin, mga kapatid, na isa sa mga palatandaan at patunay na ang isang tao ay tunay na naging anak ng Diyos ay siya ay magiging isang mapagpayapa o tagapagpayapa. O sa wikang Ingles, ito po ay yung peacemaker. Ito po ay una sa lahat, itong pagiging mapagpayapa ay meron pong kinalaman doon sa puso ng atin pong Panginoon patungkol sa kalagayan ng mga tao na hindi pa sa Kanya ay kumikilala at nangangailangang manumbalik sa Kanya. Sapagkat ito pong kapayapaan na ating tinutukoy ay hindi lamang po tumutukoy sa kapayapaan ng kaluluwa at ng puso sa panahon ng peligro o sa panahon ng pangangailangan o sa panahon ng pagkakasakit, sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng kaguluhan. Hindi lamang po ito tumutukoy doon itong kapayapaan. Una at higit sa lahat, ang kapayapaan po ay tumutukoy doon sa relasyon at ugnayan ng tao sa Diyos at ng Diyos sa tao. Kung ang tao ay nananatili sa kanyang masamang kalagayan at hiwalay siya sa atin pong Panginoon, ay wala siyang pakikipagkapayapaan sa Diyos. Sa madaling salita, siya ay kaaway ng Diyos. At ang Diyos naman ay hindi siya maituturing na kaibigan. Kaya naman, ang tao na hiwalay kay Kristo, ang tao na lumalakad sa kadiliman at sa kasamaan, ay ang pinakamalalim at ang pinakahigit na kailangan niya ay yung pakikipagkapayapaan sa Diyos. At ang sabi nga po natin, ang Diyos mismo ang unang gagawa. Siya ang unang hahakbang upang ang tao ay magkaroon ng pakikipagkapayapaan sa Kanya. Kaya nga po ang ating Panginoong Hesus, isa po sa mga itinawag sa Kanya sa Isaya, sa 9 na kabanata, ay prinsipe ng kapayapaan. Siya po ang Prince of Peace. Sapagkat hindi lamang po siya ang pinagmumula ng kapayapaan ng buong sanlibutan, kundi siya rin ang dahilan. Siya ang pinakamay akda ng pakikipagkapayapaan ng tao sa Diyos at ng Diyos sa tao. At alam po natin ang ginawa ng ating Panginoong Kristo, Kanya pong ibinigay ang Kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang doon ay tanggapin po niya ang paghuhukom ng Diyos sa kasalanan. Ang paghuhukom ng Diyos sa buong sanlibutan sa makasalanan nitong kalagayan. At dinala nga po ng ating Panginoong Hesus ang kasalanan ng tao doon sa krus upang tayo po ay matubos sa ating pong makasalanang kalagayan. Ang sabi nga po ng salita ng Diyos, kung sino man po ang manampalataya sa Kanya, magsisi sa Kanyang kasalanan, siya ay tunay na maliligtas. Kaya nga po ang tao na nakapanumbalik sa ating Panginoong Diyos, sa biyaya ng ating pong Panginoon, sang-ayon sa Kanyang biyaya, siya ay nagkaroon ng pakikipagkapayapaan sa Diyos. At purihin po ang Panginoon sapagkat ang lahat ng mga anak ng Diyos ay tunay na pinanumbalik ni Kristo sa ating Panginoong Diyos. At tayo ngayon ay matatawag na nating Ama ang Diyos. At hindi na natin Ama si Satanas. Ang ating pong Ama sa langit ang naging Ama na natin, kung kaya naman
kapag tayo po'y nananalangin, ay matatawag na natin siyang Aba o Ama, sapagkat tayo po ay pinanumbalik na ni Kristo sa mapayapang pakikipagrelasyon, mapayapang pakikipag-ugnayan sa ating Diyos na nasa langit. Kaya tayo po ay kaibigan na ng Diyos. Tayo po ay tunay na lubos na pinagpala ng ating Panginoon, at ang lahat ng espiritual na pagpapala ay nandoon sa kanyang anak na si Jesus. Yan po ang sinabi ng aklat mo ng Efeso sa unang kabanata sa 3 talata. At dito ay makikita po natin na ang isang taong binago ng ating Panginoon, ang isang tao na tunay na naging anak ng Diyos dahil po sa biyaya ng Panginoon, ay binigyan naman siya ng isang pusong mapagpayapa. Katulad ng ating pong Panginoong Hesus ay tunay na siya ang prinsipe ng kapayapaan, tayo naman na mga binago ng ating pong Panginoon ay binigyan din ng puso na kasing tulad ng prinsipe ng kapayapaan. Kaya nga po, ang pusong binigay sa atin ng ating Panginoon ay isang bagong puso na nandoon ang Espiritu ng Diyos, na siya naman pong kumikilos sa atin upang tayo po ay maging mapagpayapa o tagapagpayapa, mga kapatid. Ano po itong tinutukoy ng salita ng Diyos na mapagpayapa? Ito ay patungkol sa puso ng Panginoon na nasa atin, na nais niyang abutin ang mga tao na sa Kanya ay hindi pa nabibilang, na sa Kanya ay hindi pa tumatawag bilang Panginoon, na sa Kanya ay hindi pa nabubuhay. Sa madaling salita, nais ng ating Panginoon na maligtas ang mga taong na nasa kasalanan pa, na nasa kadiliman pa. At ito nga po, mga kapatid, ang pinaka-responsibilidad ng mga mananampalataya sa kaharian ng ating pong Panginoon, na ang mga taong wala pa kay Kristo ay kanila pong maabot at tunay na maihayag sa kanila ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang sabi po ng 2 Korinto sa 5 kabanata sa talatang 11 hanggang 20, ang sabi po ng Biblia ay ganito: sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na wari namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. So, kitang-kita po natin dito po sa buhay at paglilingkod ni Apostol Pablo ang kanyang pagiging mapagpayapa, na sa pamamagitan nga po ng kanyang buhay ay siya ay nagsilbing sugo sa pangalan ni Kristo, na sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod na ito sa ating Panginoon ay namamanhik siya sa pangalan ni Jesus sa mga tao sa sanlibutan, na sila ay makipagkasundo sa Diyos, na sila ay manumbalik sa Diyos. At ang kanya nga pong daladala na mensahe ng pagkakasundo ay walang iba kung hindi ang ebanghelyo ni Kristo. Ito naman po ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma sa unang kabanata sa talatang 16. Sabi po niya, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Kaya nga po, ang dalang balita ni Apostol Pablo, ito pong balita ng pakikipagkasundo
mensahe ng pakikipagkasundo ay walang iba kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito mismo ang ipinahahayag ng mga tagapagpayapa sa sanlibutan, sapagkat malibang ang ebanghelyo ay maipahayag, ay walang tunay na kapangyarihan na dadaloy at magagamit ng ating Panginoon upang maabot ang mga makasalanan. At ito nga ang tunay na dapat dalhin ng bawat mananampalataya, una at higit sa lahat sa kanilang mga panalangin. Ito ang una at pagdating doon sa pag-abot, pagdating doon sa ating pong pamamanhikan sa ating pong Panginoon patungkol sa mga taong wala pa kay Kristo at nangangailangan ng kaligtasan, ay tunay na dito natin ito ay ating dapat iluhod sa ating pong Panginoon. At kinakailangang madala natin sa ating pananalangin ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala kay Kristo. Marahil ang ating pong mga magulang, ang ating pong mga kapatid, ang ating pong mga kamag-anak, at sa labas po ng ating pamilya, yung ating pong mga kapitbahay, mga kaibigan, kasama po sa opisina, at maging yung mga taong hindi natin kilala. O kaya naman ay ang mga taong inaakala nating nakikita natin na nabubuhay sa iba't ibang uri ng kasalanan. Sila ay dapat nating idulog sa ating pong Panginoon. Ang mga lingkod ng Diyos na nangangaral po ng salita ng ating Panginoon ay tunay na dapat po nating idulog sa panalangin sa harapan ng Panginoon, na sila po ay tunay na kasihan ng Diyos, na sila ay tunay na samahan ng Diyos, na ang pagpapahid ng langis ng Espiritu ng ating Panginoon ay sumakanila upang ang maihayag sa kanila pong pangangaral ng salita ng Diyos ay walang iba kung hindi ang pag-ibig ng Diyos, ang presensya ng Panginoon, ang mabuting balita ni Kristo, ang kapahayagan ng pagsisisi at pananampalataya. Katulad nga po ng sinabi po ni Apostol Pablo dito po sa aklat po ng Kolosas sa ika-4 na kabanata, ang sabi po ng salita ng Diyos sa 2 talata, manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y magpuyat na may pagpapasalamat. Na tuloy idalangin din ninyo kami sa talatang 3. Na tuloy idalangin din ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako. Ito po ang panalangin ni Apostol Pablo. Hindi po niya pinapanalangin na siya po'y makalaya doon sa kanyang tanikala, sa kanya pong pagkakakulong dahil sa kanya pong testimonya sa ating Panginoong Hesus. Hindi po yun ang kanyang ipinapanalangin. Hindi po niya pinapanalangin na ang kanya pong buhay ay maging madali, kundi ang kanyang ipinapanalangin at ang hinihiling niya sa mga kapatiran na idalangin din nila ay na ang pintuan ay buksan ng Panginoon sa kanila, ang pintuan sa salita, upang kanilang salitain ang hiwaga ni Kristo. Ito ang kanyang malalim na panalangin doon sa panambitan sa kanyang puso, na kanya namang idinudulog din sa kanyang mga kapatid, na kanyang salitain ang mga hiwaga ni Kristo, na ang ating Panginoon ay buksan ang pinto sa salita. Yan ang kanilang panalangin. At sabi niya nga po sa talatang 4, upang ito'y aking maihayag gaya ng aking nararapat na salitain. Yan ang kanyang hinihiling, na sa kanyang pangangaral ay maihayag niya ang mensahe ng kapayapaan. Maihayag niya ang ebanghelyo, na ito ay kanyang maihayag
gaya ng nararapat na salitain. Na ito'y kanyang masalita na yung karapat dapat na pagpapahayag ang maganap sa kanya upang maihayag ang hiwaga ni Kristo. Ito ang dapat nating iluhod sa ating Panginoon, na sa ating pagsasalita, bagamat tayo ay maaring sinasabi natin, Pastor, hindi naman ako nakapag-aral sa paaralang Biblia, wala naman akong mataas na pinag-aralan sa Biblia, paano ako magagamit ng Panginoon? Well, unang-una, mga kapatid, ay responsibilidad talaga natin na tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos, tayo po ay lumalim sa salita ng ating Panginoon. Subalit, kung ang ating pong inaalala naman ay yung ating pong mga natapos na pag-aaral o yung mga degree na tinatawag po natin, well, ang ating pong Panginoon, mga kapatid, bagamat ginagamit niya ang napakalalim na karunungan na nakukuha natin sa paaralang Biblia, ako po'y naniniwala na hindi naman magiging hadlang ang hindi nakapagtapos o nakatungtong sa paaralang Biblia upang hindi mo maipangaral ang salita ng Diyos. Ano po? At maaari tayong gabayan ng Espiritu Santo kung tayo po ay tunay na nag-aaral ng Biblia at merong pagnanasa na tayo po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kasama po doon sa ating pong mga napapakinggan sa simbahan, ay tunay na manalangin tayo at na tayo pangunahan ng Panginoon, bigyan niya, pahiran niya ng langis ang ating pong pangangaral ng salita ng Diyos, at tunay na ang ating Panginoon ay nakahihigit sa ating pong mga kaalaman. Ang ating pong Panginoong Diyos mismo ang magbibigay sa ating mga puso kung ano ang ating sasabihin, kung ano ang ating ipahayag, mga kapatid. So ito pong pagiging mapagpayapa, una sa lahat ay patungkol ito sa pag-abot natin sa mga taong wala pa kay Kristo. Hindi pa nakakilala sa Kanya, na nandoon pa sa kaharian ng kadiliman. Subalit, ang ikalawang aplikasyon nito, kapatid, ay ito rin naman ang responsibilidad, yung responsibilidad ng pagiging mapagpayapa ng mga mananampalataya sa loob naman ng iglesia. Katulad po ni Apostol Pablo, nung siya po ay lumiham dito po sa mga taga-Pilipos, ay meron po siyang tinukoy na dalawang magkapatid dito po sa aklat po ng mga taga-Pilipos, ika-4 na kabanata sa talatang 2. Ang sabi po ni Apostol Pablo patungkol sa dalawang magkapatid na Kristiyano. Ang sabi niya, ipinamamanhik ko kay Euodias at ipinamamanhik ko kay Syntyche na magkaisa ng pag-iisip sa Panginoon. So makikita po natin diyan, mga kapatid, na si Apostol Pablo ay hindi lamang tagapagtatag ng iglesia o matatawag nating gumagawa at naglilingkod at nakilala bilang ama ng mga mananampalataya, na siya po ay siya rin po ay naglingkod bilang misyonaryo. Marami po siyang ginawa, kundi ngunit sa loob ng iglesia, mga kapatid, ay siya rin ay tagapagpayapa. Siya rin ay gumagawa patungo sa pakikipagkaisa ng mga mananampalataya. At ang kanyang pinamamanhik sa dalawang magkapatid na ito, kay Euodias at Syntyche, ay sila ay magkaisa, magkasundo. Maging buo ang kanilang relasyon. Magkaroon sila ng pakikipagkapayapaan sa bawat isa. At ito naman po ay dapat na mangyari sa mga magkakapatid kay Kristo sa loob ng iglesia, na hindi paninira, hindi yung paghatak pababa ng bawat Kristiyano, hindi yung pagseselos, hindi sila gumagawa para sa ikasisira ng bawat isa, kundi dapat sila ay gagawa para sa pakikipagkapayapaan ng bawat isa, mga kapatid. Kaya nga po, dito tinawag ng ating Panginoon ang bawat mananampalataya
at very specific, talagang napaka-espesipiko, napakapayak ng pagkakaisang tinutumbok ni Apostol Pablo. Ang sabi niya na mga kaisa ng pag-iisip sa Panginoon. Yon ang tunay na pakikipagkapayapaan ng dalawang magkapatid. Na ang kanilang mga pag-iisip ay hindi lamang magkatugma sa bawat isa, kundi ang kanilang dalawang pag-iisip na to ay kinakailangan nilang makipagkaisa doon sa pag-iisip ni Kristo bilang Panginoon. So, sa loob ng katawan ni Kristo ay walang tunay na kapayapaan kung ang pag-iisip ay hindi makikipagkaisa sa pag-iisip sa Panginoon. So, dito ay kinakailangan nating isuko ang ating mga sariling pag-iisip at kung gusto na talaga nating magkaroon ng kapayapaan sa katawan ni Kristo ay magpasailalim tayo sa kaisipan ni Kristo. Kaya naman, kung ganito po ang pamumuhay ng bawat mananampalataya, ay may pagpapalang gagawin ng Diyos sa kanila. Sang-ayon po sa pangako ng Mateo, 5 kabanata, yung ating pong binasang teksto kanina, sabi po ng salita ng Diyos, Mateo 5 kabanata sa talatang 9, ang sabi po ng Biblia, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Ang ibig po sabihin nun, mga kapatid, ay ang Diyos mismo ang magpapakilala sa iyo o sa bawat Kristiyano o sa bawat anak ng Diyos na siya nga ay tunay na anak ng Diyos. Ang Diyos mismo ang sasaksi sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Sasaksihan ng Diyos ang iyong buhay. Ang Diyos ang magpapakilala sa bawat isa sa sanlibutan na ikaw nga ay tunay na binago niya, na ikaw nga ay tunay na taga-kaharian ng langit, mga kapatid. Magliliwanag si Kristo sa iyo. Pagliliwanagin ng Diyos ang kanyang presensya sa iyong buhay. Pagliliwanagin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Pagliliwanagin ng Diyos ang kanyang kaningningan sa iyong buhay. Pagliliwanagin ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa iyong buhay. Pagliliwanagin ng Diyos ang kanyang buhay sa iyong buhay. Kapatid, sapagkat ikaw ay naging mapagpayapa sang-ayon sa kanyang biyaya. Mapapalad nga po ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Praise the Lord. Amen. Amen. Salamat, Pastor Noel. Praise the Lord po. Salamat po sa Panginoon, Pastora Marina. Hallelujah. Napakagandang mensahe para sa atin. Patuloy tayong nag-aaral sa Mateo 5, verse 9. At sinasabi doon na mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging anak ng Diyos. Hallelujah. Salamat na muli, Pastor Noel, at tayo po ay patuloy sa ating mga panalangin. Nasa bahagi na po tayo ng mga prayer requests. At ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito at sa mga nakikinig, kung sino man po ang may mga prayer requests, mga praise report, nakabukas po ang linya para sa inyo. Sino po ang may mga prayer requests sa gabing ito o praise report? Nagpapasalamat po kami sa mga kapatiran na patuloy na nag-pray para kay Bishop Mel. Salamat po sa inyong mga prayers. Nakalabas na po si Bishop Mel sa hospital at siya po ay nasa bahay na.
Hallelujah. Sino po ang may prayer request or praise report? Meron po tayong mga prayer request galing kay Stephanie. Kung kilala niyo si Stephanie, yung member natin sa Caldwell Avenue na may anak na si Alex. Nagkaroon sila ng car accident at gayon din hinihiling niya ang panalangin para sa kanyang asawa for salvation. Hallelujah. Sino pa po ang may mga prayer requests sa gabing ito? Sister Light, may prayer request ka or may praise report? Kumusta ang nangyari kagabi sa invitasyon nila Pastor? Nagpapasalamat po sila sa mga nagdadasal sa mapayapang paglalakbay ng kanilang ina pabalik po sa India. At siya pong mapayapa at puno ng pakikipag-isa sa Diyos yung kagabi ho, pagdadasal, pasasalamat. Amen. Mabait ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen. At yung prayer request, yun nga ho, patuloy daw ho ang panalangin para sa mapayapang paglalakbay. Wala pa ho yata doon ngayon o sa Wednesday pa ho ng umaga yata. Oh, okay. Parang Pilipinas din. Oo, parang Pilipinas. Okay, so ipapanalangin natin ang ano yung parents niya? Oo, ina ho, ina. Ina nila. Okay. No, I didn't. For traveling mercy, ganun din si Sister Andy. Stephanie. Ang pangalan po, Sister Anandi. 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 Okay. Thank you. All right. Sister Claire, can you lift up Stephanie and Alex and the family, and also Anand? What's about Anandi? Traveling mercy to India. Okay. She was already gone. The other one The is parents at home. of Pastor. She leaves before Judge puts his stuff. Pastor Amos and his wife. Okay. Yes. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel, that, Lord, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Lord, tonight we want to lift up to you Sister Stephanie and Brother Alex, that, Lord, let them receive complete healing and restoration from their car accident, Lord God. Whatever part of their body was affected, Lord God, we pray, Lord God, that you would heal them completely, Lord God. And Lord, we also pray for salvation of Stephanie's husband, Lord God, that you would touch his heart, Lord God. Let him come to know you as his Lord and Savior, Lord God. Lord, reveal yourself to him. Let him know, Lord, that you love and care for him so much, Lord. And Lord, tonight we want to lift up to you Pastor Amos and Sister Andrea's family, Lord, the mother, Anandi, for traveling mercy back to India, Lord God. Guide her, protect her. Lord, keep her safe as she goes back home, Lord. And Lord, tonight we want to lift up this prayer line. We thank you, Lord, for the opportunity that you give Pastor Noel to preach in Tagalog, Lord God. And Lord, we pray that you would continue to use this prayer line, Lord, that other countries can come to know you, Lord Jesus, in the Tagalog language, Lord God. Lord, open doors for other nations, Lord, that
there are Filipinos that they can listen and call in, Lord God. Lord, we also pray, Lord God, for you continue to sustain Glory Tabernacle Church. Thank you for the praise report for Bishop Mel's complete healing. And Lord, we pray for continued healing for him, Lord. Lord, we thank you for tonight, Lord God. Thank you for everyone you've brought tonight. And Lord, let your name be glorified and honored. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Sister Claire. You're welcome. Sino pa po ang may mga prayer requests sa gabing ito? Sister Joe, may prayer request ka? Okay. Yes po, hello. Okay. Gandang gabi po, opo. Gandang gabi naman. Opo, nakikinig po ako sa online. Anyway, ang aking pong is pagpapasalamat sa Panginoon dahil binibigyan niya ako ng grace para, mag-antay. Hey, at may mga persecutions din na You're like a revolving door, in and out, in and out, in and out. Agency na gusto niya akong ipasok sa isang work, pero ayokong tanggapin kasi nga po weekend, medyo nagalit siya at kung ano-anong sinabi niya sa akin. So sabi ko, Lord, na ikaw ang lifter ng aking head, na alam mo naman na pagka ganun, talagang yun, alam ko kagagawa ng kaaway yun. So nagalit siya sa akin, Yes. tanggapin. But I know, God, ipakita mo sa kanila na ikaw ang Diyos na buhay. Yun po ang aking panalangin, at meron na naman akong naka-inline na interview, nawa ang interview nito matapos na, at ang victory ay ibibigyan ng Panginoon ng tamang-tama. Tamang-tama na makakapaglingkod pa rin ako ng linggo sa Kanya. So yun po ang aking panalangin. Grace of God. Grace of God. Amen. Sister Lai, pwede mong i-lift up si Sister Joe at gayon din ang ibang naghahanap ng mga trabaho, yung mga nagkakaroon ng financial difficulties, at saka yung mga nangangailangan din ng mga shelter or apartments, at kung sino man ang nalulugmok o they need encouragement sa mga nangyayari. Amen? Pwede hong kumanta ng kaunti. Ang title ay Peace Like a River. Amen. So, wala ho ako masyadong alam sa Tagalog. Pasensya na, kailangan Okay lang. mag-aral. So, ganito po to. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like You okay? a river. I've got peace like a river in my What happened? soul. Let us make it as we, because we've got love like a river. We've got love like a river. We've got love like a river in our soul. We've got love like a river. We've got love like a river. We've got love like a river in our soul. We've got joy like a river. We've got joy like a river. We've got joy like a river. We've got joy like a river in my soul, in our soul. We've got joy like a river. We've got joy like a river. We've got joy like a river in our soul. Amen.
Maraming salamat po, Panginoon, at sa gabing ito ay muli ko kami naniniklod sa inyo na ipagkaloob niyo po sana ang kahilingan ng mga nananampalataya po sa inyo, Panginoon. Una-una sa gabing ito, itinataas po namin ang kahilingan sa inyo ni Sister Jo na sana po ay sa karamihan po ng mga nag-interview sa kanya, Panginoon, isa man po dito, Panginoon, ay siyang tunay na dapat na ito na ang kanyang pagtrabahuhan, Panginoon. Wala pong nakakaalam nito kundi kayo lamang, Panginoon, kung saan po magiging mabuti ang kanyang kalagayan at magiging mabuti po ang mga benepisyo at ang kanyang oras ng pagtrabaho at paglilingkod po sa inyo ay makita, Panginoon, at maipahayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong kapangyarihan at buhay, Panginoon, kung saan man po siya makapagtrabaho. At higit sa lahat ay isang victorious report sana po ang aming marinig sa next week para sa kanya. At higit sa lahat ay nananalangin din po kami sa lahat ng mga walang trabaho, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, sa pangangailangan ng pananalapi, Panginoon, pangangailangan ng ang mga nangangailangan ng kabahayan o apartment, Panginoon, at doon din po sa lahat ng nangangailangan ng kalakasan ng kalooban dahil sa panghihina ng loob dahil sa mga nadaramang suliranin at paghihirap sa buhay. Palakasin niyo po sana ang kanilang mga kalooban at pagningasin muli ang pag-ibig na nadarama nila sa inyo sa kanilang mga puso, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. Pagbuksan niyo po sana sila ng panibagong pintuan ng iyong mga biyaya at grasya at mga tsansa ng panibagong trabaho, Panginoon, panibagong pag-asa, panibagong pangarap at higit sa lahat ay may kaluguran na puso, Panginoon, na tumanggap kahit anuman po ang inyong ipagkakaloob, sapagkat lahat ng manggagaling po sa inyo ay mabuti at perpekto at ito ang tama para sa aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa inyo po lamang kami umaasa sa pangalan po ni Jesus na inyong anak. Amen. 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 Salamat, Sister Lai. Patuloy nating itataas ang ating bansa, lalong-lalo na sa mga panahong ito na maraming nangyayari sa ating paligid, at ibig kong tawagin si Sister Jo. Hallelujah. Ano po yung prayer request mo natin? Para sa ating bansang Pilipinas, gayon din ang ibang bansa at ang mga nangyayaring iba't ibang nangyayari sa paligid natin. Opo. Okay? Amen. Opo. Lalong-lalo na yung nangangailangan ng mga salvation. Opo. So, Ama, maraming salamat muli sa gabing ito, Panginoon Ugat, at bago po kami lumapit po sa inyong throne of grace, Panginoon, panalangin namin na pakalinisin mo po kami. Pagkalinisin mo kami po sa aming mga kasalanan, O God, na kung ano man po ang nandoon na dapat mabago, Lord, tulungan niyo kami mabago, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon God, ang bawat isa sa gabing ito, Panginoon, O Lord, O God, na dumalag din po, Panginoon, na pagpalain po ang bawat puso ng bawat isa sa amin. Sa gabi ito, Panginoon, O God, tinataas po namin ang aming bansang Pilipinas. Panginoon, Lord, kaawaan niyo po ito, Panginoon. Maraming salamat po, God, na sila po ay babangon sa mga nangyari na pong kalamidad, Panginoon, ng mga nakaraan. Nawa, Panginoon God, ay hindi na ito mangyari, Panginoon, at sila po ay patuloy na
humawak po sa inyong kamay at tumawag po sa inyo, O God. At lalo na po ang aming mga leader doon, Lord, na magkaroon po ng takot at makakilala sila sa inyo, Panginoon. Maraming salamat na pagpalain mo po ang aming bansa at nawa ang salvation po ang ibigay nyo sa bawat mga leader namin, Panginoon, na namumuno, O God. Lord, Ama, dalayan din po namin ang nangyayari po, ang bawat mundo, Panginoon, na magulo na po, Panginoon, tunay nga, nagpapakita na andyan ka na at malapit ka ng darating. Bago ka man dumating, Panginoon, O God, nawa, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, kung saan man sila sa dako ng daigdig, dahil kung saan po sila nakakarating, Panginoon, na pinadala mo, Lord, na kung saan nagtrabaho, ang bawat pamilya po ng prayer line nato at sa mga nakikinig, alam namin na kung saan po, O God, naandun ang aming mga kapamilya, kamag-anak, nawa, you reach them out, O God, sa pamamagitan ng mga anghel, Panginoon, na makakilala din sila sa inyo, O God. At dalhin mo sila, Panginoon, ang kanilang mga paanan, ang kanilang mga puso sa iyo, at sila po ay mag-worship sa iyo kung saan man sila naroon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, O God, Lord, maawa ka po, Ama, sa mga nangyayaring ito, na kung ano-ano na po ang nangyayari, mga viruses na lumalabas po, nawa, Panginoon, O God, na Lord, maawa ka po at ito po ay magkaroon na po ng lunas ang mga sakit na lumabas, ang mga bagong sakit na kung ano-ano mang mga Lord, O God, na Panginoon, nakakakilabot, Panginoon, O God. We pray, Lord, we pray, God, for mercy, O God. Mercy, O God. Especially po sa Africa na merong kumakalat na Ebola at dito na rin sa bansang Amerika at kung saan-saang bansa na po nakarating. Nawa, Panginoon, O God, ang inyong kamay ay hindi po maiksi upang, Lord, putulin na po ito kung ano man po ang pinanggalingan nito, Panginoon. Nawa, Panginoon, O God, ito po ay nagpagpupukas po ng kaisipan at puso ng magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon. Ama, dalangin namin, Panginoon, God, na let there be salvation, O God. Dalangin po namin ang bawat bansa na makakilala sa iyo. Lord, O God, especially po, protection mo po ang land of God, Jerusalem, O God. Ang mga pong hindi pa nakakilala sa inyo na mga anak mo, O God, na kung saan-saan naroon, Panginoon. Lord, you said that those who gonna pray for Israel, Lord, will be blessed. And God, we thank you for tonight. That God, we can lift them unto you, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, O God, sa iyong awa, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, na kami po, O God, ay nakakahingi, O God, ng lagi, O God, at andyan po kayo, Lord, O God. Father God, nagpapakumbot po kami, O God, sa gabing ito, Panginoon. Baguhin niyo po, O God, ang mga bawat isa, O God, Lord, lalo na po ang mga, kung sino man po ang nakikinig po, kahit nasan man silang po sa daigdig nato, Panginoon. Nawa, O God, sila po, O God, ay tumawag din at makakilala po ng totoong-totoo sa iyo, Lord, at ipakita mo po ito sa pamamagitan ng iyong miracles, ng iyong Holy Spirit na mag-work sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon, O God. Lord, na itinataas namin, O God, ang aming bansang Amerika, Panginoon, na kung saan kami nandito ngayon, Panginoon. Lord, pagpalain mo po, O God, nawa, Panginoon, ibalik mo po ang first love ng pag-ibig mo sa bansang ito at ang mga tao, ang pag-ibig nila sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Lord, bigyan mo po ng peace. Bigyan mo po ang peace, Panginoon, kahit saan-saan na po, O God, ay magulo din, Panginoon. Ayusin mo po ang bansang ito, O God. Ang economy, itaas mo ulit, Panginoon, O God. Maraming salamat po, O Lord, O God. Even ang mga leaders po ng bansang ito, Lord, dinataas namin. Hindi lang po leader ng politiko, kundi leader ng mga bawat simbahan din po, Panginoon, O God. Maraming salamat po, O God. Na Lord, gamitin niyo po sila na Lord, the only truth, O Lord, ang maituturo, Panginoon, O Lord, O God. Truth na nanggagaling sa iyo, Panginoon.
Maraming salamat po, God, na kami po ay nagpapasalamat po sa gabing ito na kami muli ay nakapunta sa prayer line nato, Panginoon. We thank you, Lord. We praise you, Lord, sa iyong pagmamahal sa amin, na Lord, na never-ending po na mercy, O God. We thank you, Lord, God. For this we ask, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat, Sister Jo. Walang anuman po. Amen. Sister Chit. Pastor Marina. Oh, hi. Okay. Parang mahina ang dating niyo sa akin eh. Mahina ba ang boses? Mahina ang dating. Kahit na naka-loudspeaker ako, kaya kahit na naka-loudspeaker, nasa tainga ko pa yung aking cellphone. Oh, okay. Maaaring pakipray kasi nga sa mga nangyayari sa panahong ito, marami pa rin ang hindi nakakakilala kay Lord, na panalangin natin na maging ang mga believers na ang kanilang walk with God will be deeper at matatag, na hindi ito maaaring ma-move kung anuman ang nangyayari sa paligid natin, na dapat tayong maging matatag din sa ating faith, sa ating walk with Him, at makatulong sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga friends, mga co-workers, sa ating mga neighbors, kung sino man ang mga malalapit sa atin, o even yung hindi natin mga kakilala na alam nating they need salvation. Amen? Amen. 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 Oh God. Have mercy. Have mercy, O God. Hallelujah. Father, salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Salamat po at ginawan mo na naman ang kaparaanan na kami magkaroon ng prayer line, Panginoon. Tapos ka, Panginoon, sa aming buhay, alam mo ang nasa puso namin ay palaging magdasal sa iyo, sapagkat ikaw lang ang tunay na lunas sa nangyayari sa panahong ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, dumudulo kami sa iyong harapan, O God. Salamat sa iyong presensya sa prayer line na ito. Salamat sa banal na Espiritu na palaging nasa sa amin, Panginoon. Oh God, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakataon na hindi kaaya-aya sa iyo, Panginoon Lord. Oh God, oh Lord, tinataas ko po ang bansang Amerika sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, Lord God, ikaw lang po ang magawa ng kaparaanan na ma-lirit ng mga tao at ma-realize ng mga tao na ikaw ang tunay na solusyon sa nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon. At Panginoon, panawakin mo pang iyong kaharian sa pamamagitan na ito, Panginoon, katulad ng ginawa mo, Lord God, sa mga Israelites doon sa Bible. Kapag sila ay nagkakasala, Panginoon, ay nagkakaroon sila ng repentance, at pag bumalik ang puso nila sa iyo, Lord God, ay binibless mo po sila pabalik. Panginoon, ganun din po ang gawin mo dito sa bansa. Sa aming bansa, Panginoon, Lord God, ikaw po ang mag-cause ng kaparaanan upang ang mga tao ay hanapin ka, Panginoon, at luwalhatiin ka at sambahin ka, Panginoon, Lord God. Oh God, oh Jesus, ikaw po talaga ang tunay na lunas sa maraming problemang nangyayari, Panginoon. Tinataas ko po, Panginoon, ngayon ang nangyayari sa Texas, Panginoon, Lord God. Yung nurse na naapektuhan at nanay ngayon po na ay narinig namin sa balita na lumalawak pa, Panginoon. Oh God, oh God, maghari ka, Panginoon, Lord God.
Oh God, have mercy, oh God, Lord Jesus. Look upon your people of this hour, my God. Forgive us of anything that is not of you and from you, and that's not acceptable from you, acceptable to you, Lord God. Oh, Panginoon kong Jesus, na makapangyayari sa lahat, dahil sa pag-ibig mo, laki ng pag-ibig mo sa amin, ay nagpakamatay ka sa krus. Oh God, upang kami tubusin sa aming kasalanan. Kaya Panginoon, buksan mo po ang mga tao na hindi, Lord God, nakakakilala sa iyo. Buksan mo po ang kanilang puso. Ikaw lang ang magawa ng paraan upang ang mga tao ay lumapit sa iyo, oh God. Oh, Jesus, at makakilala sa iyo, makapagrelasyon sa iyo, Panginoon, Lord God. Ganon din po ang mga namumuno ng gobyerno sa bawat state, Lord. Bigyan mo po sila ng godly counselor, godly advisor, Lord God, na ang mga batas na gagawin nila at i-approve ay mula sa iyong salita at mula sa iyo, Panginoon, Lord God. Ikaw lang po, Panginoon, Lord God, kung lahat ng kingdom may fail, Lord, all kingdoms may fail, O God, but your kingdom will come, O God, and will come to pass, my God. So, Lord, Almighty God, have mercy, Lord God. Father, touch the hearts of your people and cause them, Lord, to look up and to call upon your name, O God. Yes, Lord Jesus, salamat. Salamat sa mga ginawa mo, sa mga anak mo na nandito sa prayer line na ito. Salamat po sa mga silent listeners at even ang aming mga pamilya. Salamat po, Panginoon, na muli mo pong, Lord God, ipinapadama ang iyong tunay na pag-ibig na lumapit kami muli sa iyo, Panginoon, Lord God. Sinabi mo sa Panginoon, Lord, sa iyong salita na magkakaroon ng mga salot, supalit ay ililigtas mo yung iyong mga anak, Panginoon. So ngayong gabi, dinihiling ko, pinapanalangin ko sa iyong mga anak. Panginoon, ang lahat ng nananampalataya sa iyo, maging testimony ito, Lord God, O Father, na sila ay iligtas mo sa anumang nangyayari na epidemic o kung anuman po ng sakit ang nangyayari, Panginoon, Lord God. At patuloy ka po namin sasambahin, patuloy ka po namin luluwalhatiin at itatas ang iyong pangalan sa aming buhay upang ang ibang mga tao ay makakilala sa iyo at makipagrelasyon sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga anak, O God. Oh, Jesus, have mercy, Lord. Father, itinatas ko rin po ang bansang Pilipinas, O God. Oh, napakarami po ang nabubulgar ngayon na mga nangyayari sa mga namumuno ng gobyerno. Panginoon, Lord God, ikaw po ang magbibigay ng total cleansing, Lord God. Doon sa mga namumuno ng aming bansa, Panginoon, ng bansang Pilipinas, Panginoon. At ngayon po magkakaroon na naman ng eleksyon, Panginoon. Ikaw po ang magpipili ng tunay na kandidato na mamumuno ng bansang Pilipinas, Panginoon, Lord God. At ikaw po, Panginoon, ang maglalagay ng tunay na tao na nakakakilala sa iyo. Sa Panginoon, pangunahan mo po ang bansang Pilipinas. Ang mga tao na boboto ay bigyan mo sila ng katalinuhan. Bigyan mo sila ng Lord God, ng guidance na ang iboboto nila ay yung tao na maka-Diyos, Panginoon, Lord God. Upang ikaw ay higit na maitaas, higit na makilala ng mga tao at makipagrelasyon sa iyo sa aming bansa, Panginoon, Lord God. Oh Lord, tinatas ko po ang bawat pamilya na nasa linya ngayong gabi. Hipuin mo po sila, Lord God. Katagpuin mo po sila sa kanilang tunay na pangangailangan, Panginoon, Lord God. At basbasan mo po ng iyong pagpapala ang bawat pamilya, ang aming mga anak, oh God, pagpalain mo po. At ganoon din po si Pastor Marina, si Pastor Mel, at lahat ng mga pastor, at lahat ng mga kapatid na ginagamit mo sa prayer line na ito, Panginoon, Lord God. May your blessing be upon them, Lord God, O Father. May your kingdom advance through them, Lord. May your light shine through their lives, O God, Lord Jesus. May your light keep burning in the glory tabernacle, Lord, that they will be able to touch more souls, O God. Oh, Lord, for you, Lord God.
And I thank you, Lord. I thank you for the many miracles that you have done, oh God. You are great and awesome God. You are the King of kings and Lord of lords. And we bless you. Lord, I thank you for what you have answered my prayer this morning, Lord. You are good and you are faithful and you never fail us. You never fail your children, Lord God. We give you the honor and the glory and the praise and the adoration. In Jesus' name, amen. Amen. Salamat. I have testimony. I forgot to tell you. Okay, go ahead. This morning, very early, I went to Metro Bank to deposit my check for the foundation. And when I reached there, they said the teller said that I cannot deposit the check and they cannot clear the check because it's not in the name of Metro Bank, because Metro Bank has to clear it up. But I said to them, I had been doing this over the years that you remit it to the Philippines. That's why I opened it to Metro Bank. And the manager says, okay, you might accommodate, but in the future. But out of the blue, the 3 Filipino tellers, they said, no, this is the policy, as if they already decided for the boss. The boss is an Indonesian. I was just looking at them, and I was just praying. And I said, I have been doing this business with you for long years, since the foundation was formed. And this is how it is. The funds comes from the United Nations and that. And then I said, if that is the case, sinabi ko pa dun sa dalawang Pilipino. Hello? Ano yun? Yun nga, yung nire-reject nila yung clearing of my check to the Philippines. I said, if I mailed it to the Philippines, you know how many checks were lost? And if I mailed it there, and the clearing will take place around 90 days, how can I disperse it? Sabi ko gano'n sa kanila. And there are so many children waiting for that money. And then you know what? They didn't even want to care and everything. I was praying. And then, kakilala ko kasi yung isa na si Eva na na-promote na. Sabi ko, Eva, ano ba ito? Bakit nabago na ba sila? And then they said, well, that's their policy. But I did not give up. I just stand there and praying. And then the manager came out. The manager came out and asked me, what's the problem? And you know what? What the manager said? The manager asked me some questions. Whom do you know? And the manager is a Filipino. And then I said, and I told them, this is this is what I've been doing. And then the manager says, your family name is Sikat. How are you related to Julius Sikat? So they were together in the Santo Niño. It focused back to God. And so you know what happened? The manager said, okay, I will guarantee this check. Oh, you can accommodate her. I said, Lord, you are so good. You are so faithful. I cry to you and you are there for me. I thank you, Lord. I thank you. You know my heart. I'm so thankful. I'm really thanking the Lord because hearing alone from the Philippines to here, the check is 90 days. And how can that be? So to God be the glory, they accommodated, the manager accommodated. And how come that manager came out? I don't know. It's God who prompted him to come out and to talk to me. To God be the glory. God is so good. God is so faithful, even in his small things. All right? Amen. Alam niyang para sa mga bata iyon na they need help. Hallelujah. Sinabi ko sa kanila, para ito sa orphanage, naghihintay sila. Imagine, sabi ko, kung mawala pa ito in transit, ilan ang check ang bumalik sa amin na nawala. Sabi ko, sa Zambia, sa Burundi, lahat ng pinadala namin, mostly, nawala. Sabi ko gano'n. So, God is good. God is faithful. Hallelujah.
Thank you, Ate Chis, for your testimony. Any more testimonies? Claire, can you pray for the intercessors? Heavenly Father, we thank you, Lord, for everyone you've brought onto this prayer line tonight. We thank you, Lord, for Sister Lila. Lord, we continue to pray for her to get a job, Lord God, or whatever, Lord, you've called her to, that, Lord, you would use her mightily, especially in music, in singing, Lord God, that, Lord, this would be for your glory and for your honor, Lord. And we lift up Sister Joel, that you would open the door for her to receive employment in the city, that her schedule would be that she would still be able to do ministry on the weekends, Lord God. And Lord, we lift up Sister Cheat. Thank you, Lord, for what she's doing in the Philippines. Lord, for her ministry, her nursing home ministry, her ministry to the children, and Lord, also her family, Lord God. We lift them up to you, Lord God, that, Lord, you would continue to use this family for your glory and your honor. And Lord, we lift up all the intercessors who aren't here tonight, Lord God. Sister Connie, Sister Lulu, Lord, we lift up Sister Luz, all your prayer intercessors, Lord God. We thank you, Lord, for Pastor Noel, who gave the word tonight. And Lord, we lift up all your workers, Lord God, the pastors, the missionaries, the intercessors, all your church workers, Lord God, that, Lord, you would continue to use each one of them mightily, Lord God. Lord, we also lift up to you, Lord God, each church represented, Lord God, that, Lord, you would continue to expand the territory of every ministry on this prayer line, even, Lord God, Glory Tabernacle, Consuming Fire Radio Ministries. Lord, we lift up all our leadership to you, Lord God. Bishop Mel, Pastor Marina, Evangelist Mike, and everyone, Lord, that I didn't mention, Lord God, we lift everyone up to you, even the silent listeners, Lord God. We thank you for everyone listening to this broadcast. And Lord, we pray, Lord God, that you, Lord God, touch them with your word tonight, Lord God, that, Lord, you spoke to them and revealed yourself to them through your word, Lord. And Lord, let the praise reports and the testimonies be an encouragement of your goodness in the lives of all your people, Lord God. Lord, we continue to pray, Lord God, for every individual, the body of Christ, Lord God, that, Lord, you would continue to use each one of them for your glory and for your honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tinatawagan ko po si Bishop Mel. Hallelujah. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa iyong kabutihan na minsang pangmuli na pinagkaluban mo ang iyong mga anak na mabigyan mo kami sa gabing ito ng pagkakataon upang magkatipon-tipon sa iyong harapan at mabigyan ka ng papuri, pagsamba, mga panalangin at pagpapahayag ng iyong banal na salita sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Pastor Noel, Panginoon. Kaya nga ngayong gabi, Panginoon, dalangin namin na tutugunin mo ang pangangailangan ng bawat isa sa amin na dumalo dito sa mga panalangin buhay o prayer line live. Dahil alam mo, Panginoon, ang bawat kalagayan ng namin bago pa ito mangyari, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, salamat na ikaw nga ay namagitan sa bawat isa sa amin na nasa harap mo sa gabing ito. Ang iyong mga lingkod at ang iyong mga anak, Panginoon. Ikaw, Panginoon, alam namin ay nasugatan dahil sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya nga ikaw nga po ay binugbog dahil sa aming mga kasalanan, Panginoon. At kami po ay gaya ng mga tupang ligaw na minahal mo pa rin at
pinasan mo ang aming mga kasamaan, Panginoon. At kung ano po ang pagkasagip mo sa bawat isa sa amin na narito sa harap mo ngayong gabi, dalangin namin na gawin mo rin po sa lahat na walang ilaw sa kanilang buhay. Lalong-lalo na po ang aming bansang Pilipinas. Kasama na po ang bansang Amerika at mga bansang hindi kumikilala na ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat, Panginoon. Kaya nga sa gabing ito ay dalangin namin na kakalagan mo ang aming mga tanikala na hindi kanais-nais sa iyong mga mata upang makamtan namin ang matuwid at kaligtasan sa buhay, Panginoon. Lalong-lalo na ang aming mahal na bansang Pilipinas at lahat ng aming kababayan, 10 ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. At mga kamag-anakan dito sa Amerika at sa Pilipinas rin, Panginoon. Kaya nga minsan pang muli, tinataas namin ngayong gabi ang mga nawawala sa landas, ang mga may sakit at ang mga may karamdaman sa kanilang pangangatawan at sa kanilang pag-iisip, Panginoon. Dalangin namin na hihipuin mo ang bawat isa sa kanila dahil sa iyo lamang makakamtan namin ang iyong kagalingan, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, hayaan mo na ang banal na salita na narinig namin ngayong gabi ay magsilbing tinapay ng buhay, Panginoon. Magbigay ng lakas at magsilbing ilaw. Magtataguyod, magtutuwid sa aming mga pisikal at espiritual na pamumuhay, Panginoon. At dalangin namin na maging saksi ang bawat isa sa amin ng iyong sariwang pag-ibig na maghahatid sa bawat isa sa amin sa buhay na walang hanggan sa piling mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, kung ano man ang dinaranas naming kapaghatian sa buhay na ito ay walang kabuluhan ito kung ito ay ihahambing namin sa kaluluwatian na iyong ihahayag sa amin sa iyong piling sa darating na panahon, Panginoon. Kaya nga tulungan mo kami, Panginoon, na hindi matuon ang aming pinagkakaabalahan sa buhay dito sa lupa, kundi sa langit na aming magiging tahanan magpakailanman, Panginoon. Alam namin na ang kaaway ay hindi tumitigil sa kanyang mga masasamang gawa upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay gambalahin ang aming matuwid na lakad sa iyo, Panginoon. Bagamat ang buhay namin ay punong-puno ng pighati, pagtitiis at kahirapan, subalit ito ay pinahihintulutan mo, Panginoon, upang sa gayon ay makita ng buong mundo na ikaw ay Diyos na nasa amin na umiibig at hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak, na walang ibang layunin kundi maitanghal ang iyong kaluluwatian sa aming buhay, Panginoon. Kaya nga ngayong gabi, hayaan mo, Panginoon, na dumaloy ang iyong biyaya at katugunan sa bawat pangangailangan ng bawat isa na dumalo dito sa Prayer Line Live, Panginoon. Kaya nga ngayong gabi, alam mo kung sino ang pinaghihinaan ng loob dahil sa bagyo sa buhay na kanilang dinaranas, Panginoon. Ang mga nawawala ng pag-asa sa buhay, Panginoon. Alam mo, Panginoon, kung sino ang nangangailangan ng trabaho ngayong gabi. Alam mo kung sino ang dumaranas ng mga kapighatian at kalungkutan sa buhay, Panginoon. Dahil lahat ng bagay ay hindi lingid sa iyo. Dahil sa iyo lamang matatagpuan ang kasagutan ng lahat ng aming pangangailangan sa buhay, Panginoon. Kaya nga dalangin din namin, Panginoon, na ang iyong banal na salita ay patuloy na ang aming mga puso na hindi kami magkasala, Panginoon. At bilang mga anak mo, damitan mo kami ng iyong habag, Panginoon, ngayong gabi. Damitan mo kami ng iyong kabaitan, di mapagmataas na loob, Panginoon, at pusong nagpapatawad doon sa kakasala sa amin. Dahil kung ikaw ay Diyos na nagpapatawad, kami pa kaya, alam, Ama ko, na hindi magpapatawad sa mga nagkasala sa aming Panginoon.
Ipairal mo sa aming puso ang tunay na pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa upang ang kapayapaan ni Kristo ay malayang manatili sa aming buhay, Panginoon. At wala kaming ibang nais sa gabing ito kundi itanghal ka namin at hindi tao o ang sarili namin. Kaya nga mula ngayong gabi, dalangin namin na gagabayan mo ang bawat isa sa amin na magkaroon ng matatatag na pananampalataya sa iyo. Sa iyong nalalapit na pagbabalik dahil ito ang hudyat ng mga huling araw ng sanlibutan. Panginoon, sa gabing ito ay iyong itinakda. Buong puso at kaluluwa naming ibinibigay sa iyo ang lahat ng pagpupuri, lahat ng karangalan, lahat ng pagsamba at lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus na nagbigay ng kanyang buhay, nag-alay ng kanyang dugo at nabuhay na muli. Salamat sa gabing ito, Panginoon, na patuloy ka naming pupuriin, sasambahin, at paglilingkuran hanggang sa huling bugto ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Amen. Amen, amen. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon.